Wala epekto. Oh. Yung pagtapyas ng taripa sa imported na bigas, yun yung kahapon. Ayaw nga, kahapon. So, what effect? Sinabon mo yung BDA kahapon. Bakit di mo sasabonin? Wala namang ginagawa eh. Ayun nga. But maging yung very cool at masyadong pasensyoso na mambabatas na si Congressman Mark Inverga ng Quezon 2nd District, medyo na-high blood. Na-high blood din. Ikaw, wala naman. Hindi ako na-high blood. Alam mo naman, high blood na talaga yung middle name ko. Sabi ni Kong Inverga na inis tuloy. Anong ginagawa nyo? Nasa linya po si Quezon 2nd District Congressman Mark Inverga, ang chairman po ng House Committee on Agriculture and Food. Isa po siya sa mga chairman ng Quintacom. Yeah. Magandang umaga, Congressman Inverga. Sir, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Good morning po. Good morning po, Kong Erwin at Sir Aljo. Lalo tigit po sa ating pong mga tagahanga na kasama po natin ngayon. Salamat po sa pagkakataong ito, Opo. Kong Erwin. Alright, sir, kahapon nga po, yun na nga ho, maging ho kayo na nagtataka, sino nga naman ang magmo-monitor, sino ang maghuhuli. Abukang wala daw po yata, hindi trabaho ng DA mag-monitor na, at kung tumaas man ang presyo ng bigas, sobra-sobra, parang hindi nila daw trabaho ito. Kaninong trabaho ito? It falls under what department, Kong Mark, sir? Thank you, Kong Erwin. Pasensya na po at medyo nang init din po yung ulo natin nung narinig po natin yung sagot. Pero napakaganda po kasi ng punto po na rinaise ninyo. Kahapon po, tinanong nga po natin na kinakaya po nila kasi sa Kadiwa. Na bumili at wholesale 30 pesos at imported po yon. Wala pong subsidiya. Pagdating po sa Kadiwa ay siyempre may mga markup, may profit na po pesos. So 42, kaya daw po nila. So ibig sabihin ay dapat ang presyo ng bigas ay nandun po sa range ng 42 pesos. So nung tinanong nga po natin, kaya, yun dapat ang presyo. Bakit ang layo sa merkado? Mukha nga may nagmamanipula. So dito nga po ay medyo hindi maganda pa nga po yung naging sagot na wala daw silang magagawa dito. Ang masakit nga, balikan ko po yun kung Erwin, kahapon yung sila DA. Yes, sir. Sabi po nila ay kinausap daw yung retailers at pumayag nga daw sila na bababa daw nila yung presyo by 2 pesos. So sabi ko, ba't ngayon lang yung action? Parang tsaka sa totoo po ay meron po silang task force dyan. Right. Sa merkado po ay ang DA ang meron pong jurisdiction together with the local government sa mga market masters po na ito na po pwede po nilang silipin yung mga presyo po ng retailers. Mayroon po silang task force din po together with DTI na pwede po nilang gamitin. Dapat po yun ang nasagot po sa atin kahapon. They agreed, Kong Erwin, na meron nga pong existing na ganun pong agreement. Ay sabi ko, ano bang ginagawa? Ay wala pa pala. Kaya yun po nakalulungkot po sa pangyayari kahapon. So ano hong magiging action po ng Quintacom, Kong Inverga? Paano po ito ang flow ngayon nitong investigasyon? Ito ba ay i-require na ang DA na umikot at magiging trabaho na nila yan na pagbabantay at paglalagay ng SRP ng bigas, Kong Mark? Yes, Kong Erwin. So yun din po, salamat po sa pagbanggit. Ito po ay isa pong pwedeng gamitin na ng DA at nag-commit po sila kahapon na pag-uusapan na po nila ng DTI yung pagsiset ng SRP. Yun. Para sa presyo ng bigas. So para po malinaw po tayo sa mga kababayan natin na ang presyo ay dapat dito lamang. Ang lumabis po ay marahil ay meron na pong magic na nangyayari po dito. So maganda pong pagkakataon yon. So yun po, Kong Erwin, babantayan muna natin yon. Dapat po ay may action na kaagad ang Department of Agriculture dito. Bukod sa bigas, Congressman Inverga, ano pa ang pwede nating nang silipin ng inyong komite ng Quintacom bukod sa bigas? Nandyan din ba yung mga sibuyas, mga patatas, yung mga iba't iba, pati mga karne na mga or isda na galing sa ibayong dagat? Kong Mark, masisilip din ba ito?
Yes, Kong Erwin, ano? So, yes, sa jurisdiction ng ating komitiba, ng Quintacom, ay bahagi po ang lahat ng basic goods dito. So, kasama po lahat, ano? Bagaman, hindi lamang po pagkain, ano? Pati yung mga basic necessities. Nabanggit nga po ni Chairperson Joey Salceda. Maganda sa bahagi po ng agriculture ay yung pagbantay din po natin na dito sa presyo ng karne. Tumatapat po kasi ang presyo ng karne sa presyo ng lokal na ang dapat pong mangyari ay malayo, mas mura po ang imported eh. Opo. Problema po sa merkado, hindi natin nakikita. Muli, para po sa bigas ay mababa po ang taripa rin po sa karne. Dapat po ma-zero in natin din po itong karne na hindi na papansin yata. Kaya dapat po ay bantayan na po natin din po ang mga pangyayari po dito. Alright. Ayun, okay. So, may maraming hearing pa itong Quintacom, Congressman Enverga, kasi I believe ang target po natin dito ay paano mapababa ang mga presyo ng bilihin because isa ito sa mga problema, yung tinatawag na inflation at pagmahal ng mga pagkain dapat maging affordable. Yan ho yata ang target ng hearing na ito, sir. Yes, correct po, Kong Erwin. Sa atas nga ni Speaker Martin Romualdez na talagang mahalaga po sa atin pa rin na yung ating trabaho ay mabantayan po natin at mahanapan po natin ang pangmahabaang solusyon na Opo. yung problema po natin parati sa food inflation. Ayun. So napakahalaga at alam ko maraming hearings po ito. Mahalaga po dito rin, Kong Erwin, is yung nakikita rin po natin yung mga gaps po natin dito sa trading. Tama. So from farm gate papunta po sa market ay napakalaki po ang diferensya na nakikita po natin na pagtaas ng presyo. Kaya yun po ang mga mahalagang bantayan. Hanapan po natin ang mga solution. Possible ng legislation din po. Ayun. Congressman Mark Enverga, 1st District, Quezon Province. Maraming salamat sa oras, sir. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Kong Erwin at saka Sir Aljo. Thank you. Morning. Po, thank you. Na si Attorney Cambio Vincent. tayo. Oo. Dito naman tayo. Nandoon din kahapon si Attorney Vincent Philip Maronilla, ang Assistant Commissioner ng Bureau of Customs. Magandang umaga po. Assistant Commissioner Maronilla, Attorney Maronilla, sir. Good morning. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Kong, magandang umaga po at magandang umaga, Sir Aljo. At magandang Morning umaga po po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa program niyo, sir. So, kahapon nga po, lumabas nga ho, di ho ba, ang kumikita lang ay yung mga importer ng bigas kasi hindi nila naipapasa dahil admittedly, sabi ng DA by Aljo, Attorney Jet, bumaba ang presyo sa world market. Pagkatapos, bumaba ang presyo ng taripa. O sana punta yung mga discount na yon. Unfortunately, mukhang hindi alam ng DA, sir, kung kanino raw trabaho. Gusto ko na sasabihin, huwag niyo sabihin ng customs ang magmomonitor ng mga presyo na yan dahil ang sa kanila ay taxation. Tama po ba, Attorney Jet? Opo, at nagbibigay naman po kami ng mga computation, sir. No? Ibig sabihin, pag nabigay po namin yung data, malalaman naman po ng mga kaibigan nating ahensya kung magkano yung estimated landed cost. So, babangga lang naman po yan doon sa retail price, no? At doon po natin makikita siguro pwede natin isa-isa yan. Yung chain, no? Kung sino pong may pang-aabuso. Tama po yung punto nyo kahapon, Kong, no? Ano ako, napakinggan ko, no? Na yung pagbaba natin ng taripa, wala pong halaga yun kung hindi mararamdaman ng ating mga Kaya nga, sir, di ba? We are losing. Lalo na ho kayo. Mag-a-adjust kayo ngayon. Hahabulin nyo yan. Yung deficiency, deficit na yan. Mukhang ilang bilyon nga po ang deficit, sir. Pag tinanggal natin yung taripa for 1 year, ilan ho yung computations ninyo? Billion, di ho ba? Aabot sa higit 1 billion? Sa ngayon po, no, nagsimula po tayo ng July. Nasa 12 billion na po. Sus, Mariusep, kita mo? Aming Nawawala. revenue loss. Opo. Kahit ka ngayon, mahihirapan kayo ngayon, hahabulin. Siyempre, hindi naman po pwedeng, inalis na Pangulo yung taripa. Ganun pa rin po yata, di ho ba, yung inyong target na ibinigay sa inyo na DOF kay Commissioner Rubio at sa grupo ninyo, hindi naman bumaba or bumababa yung target ninyo. Hindi rin yata ho, di ho ba? Hindi po. Yun pa rin po. So, habulin po namin yung 2 billion na yan. Walang pinagkaiba talaga sa pagpasok ng mga matitinding mga smuggler ito. Attorney Jet.
Nanakawan tayo ng pera dito. Hindi, ang problema kasi dito, ito'y pagkain by Aljo. Yun na nga, oo. Oo. Hindi lang trabaho ng customs yan. Dapat, pati DA ng BPI, Bureau of Plant Industry. Binabalanse daw nila eh. Tumulong sila. Jesus Marisip. Kung iasa mo lahat, puro pag-smuggling, customs ka galing tutulak mo. Ikaw yung nagbigay ng permit eh. Di ba? Di ba, Attorney Jet, dapat sama-sama. Hindi lang ang customs, kundi pati DA, pati NBI, pati PNP. Lahat ng ahensya tumulong kasi malawak hong ating mga pier eh. Di ho ba? Marami hong container ang dumating. Libo-libo ang dumarating dyan araw-araw. Attorney Maronilla, tama po? Agree po, Kong, no? At saka, tama po kayo, no? Pag nagsama-sama kami, mapagkukumpara namin yung mga datos namin. Yun. At ma-identify po talaga natin kung kanino po yung problema. Ngayon, kung ma-identify po natin, hindi pwedeng pagtulong-tulungan na rin po natin para ma-address po yung issue na yun. Hindi pa ba na-identify ng agriculture yan? Or tinago lang nila kung Yan ang problema. Siyempre, maghuhugas kamay mga hindi yan? masagot ng dahil hindi naman jurisdiction ng customs yan. Nasa customs lang pagpasok. Agriculture yan eh. Yung bayad ng buwis, di po ba? Ay hindi nyo na problema yung kung magmura ang bigas doon sa abroad. Pero tama si Attorney Maronilla, bibigyan nila kung magkano yung landed cost. Yan. Malayo po ba, without telling us, Attorney Maronilla, malayo po ba yung landed cost sa mga presyo sa palengke? Malayo? Kung hindi ko po alam kung tama yung dinig ko, Kong, nun, sinasabi po kasi may nasa mga 50 to 55 po Opo. yata yung presyo. Tama po. Ng ibang kilo. Oo. Yung landed cost po kasi namin, ito 5% broken po ito. Ito na Oo. po yung isa sa pinakamaganda Oo. na klase ng bigas. So maaari pong yun. Oo. Nasa 39 to 40 kung galing po ng Vietnam, no. 39 to 40. So meron po tayong 15 pesos na tinitingnan saan napunta. So na-benefit niyan mga importer, hindi mga konsumante. Tapos may Aljo, less than tariff pa, boss, na 20%, di ba, Attorney Jet? Ito po sir, yung kasama na yung 15% Kasama na. kasama na po. Kasama na. So, Piro mo? Mga 30 pesos. 30 30 pesos sa kada kilo. Wala akong makita 30. Wala. Ay, Wala. mabubuang ka na lang. Bibigay ko lahat ito sa'yo. Bumili ka, maghanap ka ng 30 pesos bigas. Pero mamaya na. Mami. Baka mamaya. Kahit na pagkain ng aso, wala akong makita 30 pesos. Wala na. Na bigas. Anyway, Attorney Jet, Vincent Jet Maronilla ng Bureau of Customs. Sir, salamat po sa panahon na binigay niyo po sa amin para pag-usapan nito mga issues na ito. Thank you very much po. Mabuhay po kayo, Attorney Vincent Jet Maronilla. thank you, Kong. Thank you, Sir Aljo. Maraming salamat din.